Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2271 hanggang Kabanata 2280. Kabanata 2271. Hindi, malalaman ko kung paano makalabas dito sa aking sarili, malamig na sabi ni Hansen. Umiling si Mr. White at ngumiti. Iyan ay hindi ordinaryong prutas, gaya ng dapat mong maramdaman. Nakakulong ka nito sa lugar na walang pag-asang makatakas. Kahit ang lakas ng dugong tirin ay hindi sapat upang palayain ka. Alam mo ang tungkol sa bagay na ito. Kumunat ang noo ni Hansen. Tumingin si Mr. White sa puno ng prutas at nagsabi, ang punong ito ay kilala bilang Silver Treasure Fruit Tree. Ito ay isa sa 3 puno ng prutas na kayamanan. Ito ay isang Diyos na halaman na sinageneic. Sinasabi ng mga alamat na ang lahat ng 3 puno ng prutas na kayamanan ay matatagpuan sa mga hardin mismo ng Sacred Leader, at ang 3 iyon lamang ang umiiral. Hindi ako makapaniwala na nakatayo tayo mismo sa harap ng isa sa mga ito. Matapos huminto, nagpatuloy si Mr. White sa pagsasabi, ang 3 puno ng prutas na kayamanan na pinag-uusapan ko ay ang Bronze Treasure Fruit Tree, ang Silver Treasure Fruit Tree, at ang Gold Treasure Fruit Tree. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang natatanging kapangyarihan. Ang tanging mahalaga ngayon ay ito, ang Silver Treasure Fruit Tree. Gaya ng nakikita mo, mayroon itong mga pilak na sisi na may kakayahang sugpuin ang kaluluwa ng isang tao. Nagsasagawa sila ng puwersa ng direkta sa kaluluwa na nilalampasan ang katawan ng lubusan. Dahil ang iyong kaluluwa ay nakakulong, hindi mahalaga kung gagamitin mo ang bawat onsa ng lakas na taglay mo, ang iyong katawan ay hindi magagawang iwaksi ang pagsugpo. Ito ay hindi lamang naaangkop sa isang taong tulad mo. At hindi lamang iyon naaangkop sa mga tao ng iyong antas ng kapangyarihan. Kahit na ang isang Diyos ay hindi maaaring palayain ang kanilang mga sarili mula sa pagsugpo na iyon. Matapos sabihin ang lahat ng ito, ngumiti si Mr. White. Siyempre, ang epektong ito ay nag-a-activate lamang kapag ang pilak na prutas ay nahawakan na. Ang isang Diyos na piling ay magkakaroon ng kamalayan na huwag makipag-ugnayan sa kanila. Ang bagay na ito ay hindi makakain. Nakaramdam ng pagkabigo si Hansen. Kung nalaman niya ang lahat ng ito ng mas maaga, hindi sana niya kinuha ang pilak na prutas gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Kakainin. Parang sesubog sa pagtawa si Mr. White. Maliban na lang kung gusto mong ang iyong kaluluwa ay malak magpakailanman, bakit mo pa iisipin na kainin ang isa sa mga iyon? Tumawa rin si Crime. Gusto mong kainin ang pilak na prutas. Natatakot akong sabihin sa iyo na ikaw lamang ang tao sa buong universo na mag-iisip ng ganoon. Tapos ano ang ginagawa ng ibang mga prutas? Ang mga bronze at gold, tanong ni Hansen. Hindi nagtanong si Hansen dahil sa walang kwentang pag-usisa. Kung nahanap nila ang Silver Treasure Fruit Tree sa palasyong ito, kung gayon ang iba ay maaaring malapit. Iyan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kasalukuyang sinasakop ka ng pilak na sisi. Kung wala ang aking tulong, mananatili ka rito magpakailanman. Ang mga palasyo dito ay lahat ay konektado sa isang paraan o iba pa. Ito ay isang bagay lamang ng oras bago ka mahanap ni Fox Queen. Sa tingin mo ba hahayaan kanyang makalabas dito ng buhay? Tumawa si Mr. White. Ibigay mo sa akin ang batong plato, at magkasama nating masisiyasat ang lugar na ito. Isa lang ang hinahanap ko pang karagdagang bagay. Masaya kong ibabahagi ang iba. Narealize na hindi na niya makukuha pa ang impormasyon tungkol sa mga prutas na bronze at gold mula kay Mr. White, kinailangan itanong ni Hansen, tapos ano ang gusto mo? Hindi ko masabi sa iyo iyan. Kailangan ko munang pumili pagkatapos nating mahanap ang mga bagay. Hindi ito magiging isang malaking pagkawala sa iyo, at mas mabuti kaysa sa paghahanap sa iyo ni Fox Queen at pagpatay sa iyo. Tama ba? Sabi ni Mr. White. Kung iyon ang iyong alok, kung gayon kayo ay maaaring umalis. Walang kailangang magtulungan tayo, matatag na sabi ni Hansen. Kumunat ang noo ni Mr. White at nagsabi, talaga bang sa tingin mo ay patatawarin ka ni Fox Queen? Ang mga shape-shifting foxes ay kilala sa pagiging pabago-bago. Maaaring naging mabait siya sa iyo sa isang punto sa oras, ngunit hindi iyon pipigil sa kanya sa pagpatay sa iyo ngayon. Alam ko iyon, ngunit may sarili akong mga plano. Walang kailangang mag-alala kayo, tiwalang sagot ni Hansen.
Gusto sanang magsabi ng isang bagay si Crime, ngunit pinigilan siya ni Mr. White. Tumingin si Mr. White kay Hansen at nagsabi, mabuti ako pagdating sa mga kasanayan sa paghihigpit at hula. Matutulungan kita na maiwasan ang maraming panganib, at mabilis ko ring mahahanap ang kayamanan ng Sacred Leader. Kahit na hindi ka natatakot kay Fox Queen, ang pagkakatali rito ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Wala kang magagawa kundi umupo doon at panoorin si Fox Queen at pretuhin ang kanyang sarili sa lahat ng mga samsam. Magtutulungan tayo, ngunit dapat kong makuha ang batong plato. Alok ko sa iyo ang parehong kasunduan ngunit sa kabaligtaran. Ako ang pipili ng gusto ko muna. Ngumiti si Hansen. Nanahimik si Mr. White at ngumiti. Sige, tatanggapin ko ang iyong mga termino. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na agad napapayag si Mr. White. Nagulat din si Crime, at sinabi niya, Mr. White, paano mo nagawa iyon? Okay lang. Kung wala ang batong plato, hindi natin maa-access ang tunay na kayamanan, gayunpaman. Kumaway si Mr. White. Kung gusto ninyong magtulungan, maaari ba ninyong sabihin sa akin kung paano maalis ang pilak na prutas na ito? Tanong ni Hansen, na tumitingin kay Mr. White. Hindi ito mahirap. Ang pilak na prutas ay may kapangyarihang sugpuin ang mga kaluluwa. Kung hindi nito maramdaman ang iyong kaluluwa, kung gayon ang kapangyarihan nitong pumihil ay mawawala. Mayroon akong isang Geno Art na maaaring magsil ng isang kaluluwa. Kailangan kong isil ang iyong kaluluwa upang hindi ka maramdaman ng prutas. Kung gagawin natin ito, mapapalaya ka rito, sabi ni Mr. White. Naiintindihan ko na. Mas lalo akong nahihirapan, mas mahirap makalabas, na pagtanto ni Hansen. Kung naiintindihan mo, kung gayon hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras. Kailangan nating makarating sa kayamanan bago pa magawa ni Fox Queen. Gagamitin ko ang Sealing Soul Technique para makalabas ka rito, sabi ni Mr. White habang nagsimulang maglakad patungo kay Hansen. Teka, itinaas ni Hansen ang isang kamay. Ang dugong kirin ay dumula sa harap ni Hansen at ipinakita ang mga ngipin nito kay Mr. White. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kalupit. Kung sinabi kong magtutulungan tayo, hindi ko sasayangin ang aking mga salita at gagawa ng masamang bagay sa iyo, sabi ni Mr. White. Mr. White, masyadong nag-aalala ka. Pinagkakatiwalaan kita, ngunit hindi ko talaga kailangan ng iyong tulong. Biglang tumayo si Hansen. Madali niyang itinaas ang kanyang kamay, kinuha ang sisi at hinawakan ito sa harap ng kanyang mga mata. Tumingin sina Mr. White at Crime kay Hansen nang may pagkagulat na nahihirapang paniwalaan ang kanilang mga mata. Hindi pinapansin ni Hansen ang kapangyarihan ng pilak na sisi na pumipigil sa kaluluwa ng lubusan. Nahihirapan silang paniwalaan iyon. Hindi alam ni Hansen kung ano talaga ang ginagawa ng pilak na sisi, ngunit ang pag-alam na ang prutas ay pumipigil sa kaluluwa ng isang tao ay nagbago ng mga bagay. Ang pag-iwas sa mga epekto ng pilak na sisi na pumipigil sa kaluluwa ay talagang napakadali para kay Hansen. Ang dagat ng kaluluwa ay naiiba sa kalooban ng karamihan sa mga ordinaryong nilalang. Kung ang isang nilalang ay mawawalan ng kalooban, ito ay parang pagkamatay na nila. Ang kanilang kontrol sa kanilang katawan ay mawawala. Si Hansen ay maapektuhan din ng katulad kung ang kanyang dagat ng kaluluwa ay magsasara. Ngunit ang mga ordinaryong tao ay may isang kaluluwa lamang. Ang dagat ng kaluluwa ni Hansen, gayunpaman, ay may maraming espiritu at mga kaluluwa ng hayop. Binawasan ni Hansen ang kanyang kaluluwa at hinayaan ang isang kapangyarihan ng kaluluwa ng hayop na umakyat sa ibabaw. Ang pilak na sisi ay pagkatapos ay sinupil ang kaluluwa ng hayop sa halip na si Hansen. Ang kanyang kaluluwa ay agad na naging magaan at lumulutang. Sabi natin kalahati at kalahati, interesado ka ba sa mga pilak na sisi? Walang pakialam na tanong ni Hansen, nilalaro ang pilak na sisi habang nagsasalita siya. Maaari ko sanang isil ang iyong kaluluwa para palayain ka, ngunit ang iyong katawan ay magsasara. Hindi ko mahahawakan ang pilak na prutas mismo. Umiling si Mr. White. Kung ayaw mo nito, kung gayon dadalhin ko ito, masayang sabi ni Hansen. Inihulog niya ang kanyang kutsilyo upang putulin ang iba pang 7 pilak na prutas. Sa tulong ng dugong kirin, madali niyang pinutol ang iba pang 7 sisi. Inilagay niya ang lahat sa kanyang bulsa. Sina Mr. White at Crime ay nakakunot pa rin ang noo sa pagkagulat, na nagpapakita na hindi nila naunawaan kung paano nagawa ni Hansen ang kanyang ginawa. Tumingin sila sa isa't isa, na pagtanto na pareho silang nalilito. Mas lalo silang nagduda kay Hansen. Kabanata 2272. Ang mga nilalang sa Geno Universe ay may iisang kaluluwa lamang, ngunit ang dagat ng kaluluwa ni Hansen ay naglalaman ng maraming kaluluwa ng hayop.
Dahil ang bawat pilak na sisi ay makapag-freeze lamang ng isang kaluluwa sa isang pagkakataon, gumamit si Hansen ng 8 kaluluwa ng hayop upang neutralisahin ang mga sisi. Nilalaro ni Hansen ang isang pilak na sisi sa kanyang kamay at hinimas ang ulo ng dugong Kirin. Tumingin siya kay Mr. White at nagsabi, "Saang daan tayo dapat pumunta ngayon?" Nanahimik si Mr. White sandali. Hindi ko alam kung ano ang mga materyales ng mga palasyong ito, ngunit kahit si Fox Queen ay hindi makapagpuwersa ng isa na mabuksan. Kailangan nating maglakbay sa paligid ng mga palasyo gamit ang kanilang mga naka-install na teleporter. Ang bawat palasyo ay tila may 4 na teleporter. Ang harapan at ang bawat isa sa mga bulwagan sa gilid ay may teleporter. Ang likurang bulwagan ay mayroon din. Nangangahulugan iyon na ang bawat palasyo ay may 4 na labasan. Ang hindi natin alam ay kung gaano karaming mga palasyo ang mayroon. Sa tingin ko may paraan upang mahanap ang tamang landas sa nakatagong imbakan ng leader, bagaman. Aba, napakahusay mo pagdating sa mga kalkulasyon at paghihigpit, Mr. White. Dapat ay may sagot ka na. Ngumiti si Hansen. May ilang ideya ako, ngunit hindi ako sigurado na tama ang aking mga pagpapalagay. Maaari nating subukan ang mga ito, gayunpaman, sabi ni Mr. White pagkatapos ay lumingon siya sa likurang bulwagan. Sinundan ni Crime si Mr. White at sina Hansen at ang Kirin ay sumunod sa hulihan. Gaya ng paliwanag ni Mr. White, ang lugar ay halos isang maze. Hindi masyadong magaling si Hansen sa ganitong uri ng mga palaisipan, at magiging napakahirap para kay Hansen na mahanap ang kayamanan ng Sacred Leader sa kanyang sarili. Kung maglalakad siya ng walang direksyon, malamang na hindi niya kailanman mahahanap ang kayamanan. At kung mabanggan niya si Fox Queen, ang isang pagkikita na iyon ay maaaring maging katapusan niya. Nag-teleport si Mr. White sa pamamagitan ng likurang bulwagan. Nang lumabas si Hansen sa teleporter sa kabilang panig, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking bulwagan. Ang bulwagan ay tulad ng isa na pinanggalingan ni Hansen. Maraming mga rebulto at mga pintura doon. Nagkalkula si Mr. White at pumunta siya sa teleporter ng bulwagan sa gilid. Nagtaka si Hansen kung gaano karami ang mga palasyo. Ang maze na ito ay napakakomplikado para sa kanya na mag-navigate ng mag-isa. Si Mr. White ay nagkakalkula sa bawat oras na makarating sila sa isang bagong palasyo. Umabot sila ng 4 na oras upang dumaan sa 100 palasyo at hindi pa rin nila nararating ang dulo. Gaano katagal bago tayo makarating sa kayamanan? Hindi mapigil ang itanong ni Hansen. Sumanghel si Crime nang may pagkainis at nagsabi, "Sa tingin mo ba madaling kalkulahin ang tamang ruta? Kung hindi dahil kay Mr. White na nagtuturo sa atin sa tamang daan, magte-teleport tayo sa maling mga palasyo at ihahayag ang ating mga sarili sa napakaraming panganib. Hindi ito magiging isang mahabang paglalakbay, sa puntong iyon. Mahihirapan tayong mabuhay sa anumang mga pagsubok na ibinabato sa atin ng ibang mga palasyo." Hindi ako nagrereklamo. Nagtataka lang ako kung gaano katagal bago tayo makarating sa lugar kung saan nakatago ang kayamanan, sabi ni Hansen nang may pagkairita. Tumawa si Mr. White at nagsabi, "Kung tama ang hula ko, malapit na tayong makarating sa unang checkpoint." Ano ang ibig sabihin nun? Tanong ni Hansen. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya tungkol sa isang checkpoint. Matapos mag-isip ng saglit, sinabi ni Mr. White, "Kahit na bumaba tayo sa tamang daan, magkakaroon ng ilang mga defensible na sistema na kailangan nating lampasan. Para sa isang kayamanan na tulad nito, magkakaroon ng maraming pananggalang na hakbang. Tama ang ating landas, oo, ngunit kailangan din nating buksan ang maraming nakakandadong pinto upang makapasok. Tinatansya ko na magkakaroon ng 4 hanggang 7 sa mga ito. Hindi ko alam kung ano ang anyo ng mga checkpoint na ito, syempre. Ang mga defensible na sistema ay magiging mas nakakatakot kaysa sa mga aktwal na nakakandadong pinto. Kailangan nating mag-ingat." Matapos sabihin ang lahat ng iyon, ibinalik ni Mr. White ang kanyang focus sa landas sa unahan. Tahimik na sinundan ni Hansen ang lalaki. Matapos dumaan sa isa pang 3 palasyo, nakarating si Mr. White sa pangunahing pintuan ng isang palasyo. Doon niya sinabi kay Hansen, "Kung tama ako, ang susunod na palasyo ay ang unang checkpoint ng maze na ito. Kailangan mong maging mas maingat." Pagkatapos noon, naglakbay si Mr. White sa pamamagitan ng liwanag. Sinundan din siya ni Crime. Ang pugad ng ibon ay nakaupo pa rin sa ulo ni Hansen, at tinawag din niya ang Gold Demon Bog King Baisema bago dumaan sa liwanag. Gaya ng dati, lumitaw si Hansen sa isang palasyo pagkatapos mag-teleport. Ang palasyong ito ay mukhang ibang-iba sa iba pang 100 palasyo na kanilang binisita. Ang palasyong ito ay pabilog, at ang bubong ay hugis kalasag.
Isang higanteng rebulto ang nakatayo sa gitna ng bulwagan na parang isang napakalaking Diyos na nakasuot ng pananggalang na baluti. Ang ulo nito ay halos dumampi sa bubong sa itaas. Kahit na ito ay isang rebulto lamang, ang mismong paningin nito ay nakakatakot. Ang pagtingin dito ay nagdudulot sa tagamasid na nais na sumuko sa figurang ito na parang Diyos, na parang siya ang sentro ng buong universo. Ito ba ay isang rebulto ng Sacred Leader? Nagtaka si Hansen habang pinagmamasdan niya ang rebulto. Sinabi sa kanya ni Fox Queen na ang Sacred Leader ay palaging nakasuot ng baluti at walang nakakaalam ng sigurado kung ito ay lalaki o babae. Sina Mr. White at Crime ay lumabas na sa teleporter, ngunit hindi sila sumulong. Nang maabutin sila ni Hansen at ng dugong kirin, sinabi ni Mr. White kahit na mukhang ligtas, kailangan pa rin nating mag-ingat. Ang tamang labasan dito ay ang harapan. Kailangan nating dumaan sa rebulto. Naglakad si Mr. White patungo sa rebulto, ngunit mabilis na tumakbo si Crime sa harap niya. Sisiguraduhin ko munang ligtas ang daan para sa iyo. Hinangaan talaga ni Hansen si Crime. Walang gaanong tao ang natitira sa panahong iyon na maaaring manatiling tapat at dedikado. Sinundan ni Hansen si Mr. White habang nangunguna si Crime sa unahan. Habang papalapit sila sa rebulto, ang mga mata ng rebulto ay biglang lumiwanag. Ang mga mata ay kumislap na parang mga parol na binubuhos ang buong rebulto ng liwanag. Ang grupo ni Hansen ay biglang nakatayo sa isang spotlight. Ngunit habang maliwanag ang liwanag, hindi ito tila mapanira. Hello mga bata, maligayang pagdating sa aking kayamanan, umalangaw-ngaw ang rebulto. Bahagyang tumalon si Hansen. Huwag kang matakot, ang rebulto na ito ay isang extension lamang ng aking kalooban. Hindi talaga ako ito. Pagkatapos ay nagpatuloy ang rebulto sa pagsasabi, kung nakarating ka na rito, nangangahulugan iyon na patay na ako. Ang mga bagay dito ay walang silbi na para sa akin. Maaari ko itong ibigay sa inyo, ngunit una, kailangan ninyong pumasa sa isang pagsubok. Tanging ang mga matagumpay na pumasa sa pagsubok ang papayagang kunin ang aking mga kayamanan. Sino mang mabaygo, kahit na sila ay isang Diyos, ay hindi papayagan na kumuha kahit isang butil ng buhangin. Anong pagsubok? Tanong ni Crime. Ang boses ng rebulto ay robotic. Walang emosyonal na pagbabago sa tono nito, at imposibleng hulaan ang kasarian nito. Sinabi nito, ang pagsubok na ito ay napakasimple. Kung kaya mong basagin ito, papasa ka sa pagsubok. Pagkatapos noon, gumalaw ang rebulto. Iniunat nito ang kamay at yumuko ng mas mababa. Naglagay ito ng isang bagay sa harap ng grupo, pagkatapos ay bumalik sa orihinal nitong posisyon. Ang mga mata ng rebulto ay nagsimulang madilim, at ang hitsura nito ay bumalik sa isang ordinaryong rebulto. Tumingin si Hansen sa bagay na inilagay ng rebulto sa harap nila, ito ay isang 40 sentimetro ang haba na bato. Hindi ito talaga mukhang espesyal sa anumang paraan, at ito ay gawa sa berdeng bato. Sinubukan ni Crime na kausapin muli ang rebulto, ngunit hindi tumugon ang rebulto sa kanyang mga tanong. Huwag nang magtanong. Mayroon lamang itong mga pre-program na tugon. Ngayon na siya ay wala na, walang espesyal sa rebulto, sabi ni Mr. White. Kabanata 2273. Lumapit si Crime sa rebulto mula sa gilid, ngunit wala itong reaksyon. Kaya, naglakad si Crime sa harap ng pintuan ng pangunahing bulwagan. Walang kakaibang nangyari roon. Mr. White, kung hindi tayo naapektuhan nito, dapat ba nating baliwalain na lang ito? Tumingin si Hansen sa bato. Umiling si Mr. White. Sinadya ng Sacred Leader na iwanan ang bagay na ito rito. Marahil kakailanganin natin ito mamaya, at maaaring maging mahirap na bumalik upang kunin ito. At maaaring kunin ito ni Fox Queen kung iiwanan natin ito rito. Tama ka, ngunit posible bang sinusubukan tayong paglaruan ng Sacred Leader? Maaaring mayroong isang bitag sa loob ng bato, sabi ni Hansen. Sandaling nanahimik si Mr. White. Posible iyon, ngunit sa tingin ko pa rin dapat nating subukan. Kung gusto tayong lokohin ng Sacred Leader, maaaring kailangan nating buksan ang bitag upang mahanap ang kayamanan. Subukan ko, sabi ni Crime. Nagtipon siya ng isang pagdagsa ng itim na liwanag sa loob ng kanyang kutsilyo at inihampas ito sa bato. Dong! Isang hampas na maaaring maghati sa espasyo ang bumagsak sa bato. Gumawa ito ng malakas na tunog ng pagklang, ngunit ang bato ay hindi nasira. At wala man lang marka ang naiwan. Ang mukha ni Crime ay naging malungkot. Ang itim na liwanag ay tumaas sa paligid ng kanyang katawan at naging madilim na apoy. Ang kanyang katawan ay parang ganap na nasisilungan ng mga demonyo. Ang nakakagambalang liwanag ay sumayaw sa paligid ng bulwagan.
Ang madilim na liwanag ay pinalibutan si Hansen at wala siyang nakikita o nararamdaman. Para siyang natigil sa ganap na kadiliman. Nagulat si Hansen. Pinalawak niya ang pugad ng ibon upang protektahan ang sarili at ang dugong Kirin sakaling inaasahan ni Crime na salakayin sila. Ang kakayahan ni Crime na makaapekto sa lugar ay maaaring mapahina ang lahat ng 7 pandama. Medyo kahawig ito ng aking Dangshan aura. Habang nag-iisip si Hansen, ang kadiliman ay kumalat. Hindi sinubukan ni Crime na salakayin sila. Nang lumiwanag muli ang silid, nakatayo siya sa tabi ng bato na mukhang natalo. Umiling siya kay Mr. White. Sinubukan na niya ang kanyang makakaya, ngunit hindi niya nagawang basagin ang bato. Mr. White, gusto mo bang subukan? Magalang na alok ni Crime. Hindi na. Kung kahit ang iyong kapangyarihan ay hindi nakapag-iwan ng marka dito, kung gayon ang batong ito ay hindi isang bagay na maaaring mabuksan ng puwersa, sabi ni Mr. White pagkatapos ay lumapit sa bato upang suriin ito. Inilagay ni Hansen ang kanyang pugad ng ibon. Lumapit siya sa bato at ginamit ang kanyang purple eye butterfly upang suriin ang bato. Ang kasaysayan ng bato ay nagsimulang mag-scroll pabalik sa paningin ni Hansen at pagkatapos ng 1 minuto o 2, nagulat si Hansen. Ang bato ay orihinal na isang timba ng malapot na likido tulad ng semento. Isang nilalang na parang demonyo ang itinapon sa likido. Kahit gaano pa kahirap ang pakikibaka ng demonyo, hindi ito makalabas. Ang demonyo at ang likidong iyon ay itinapon sa isang halma. Ang likido ay tumigas sa paglipas ng panahon hanggang sa maging ang bato sa harap nila. Tinaasan ni Hansen ang kanyang kilay sa bato. Tumingin si Mr. White dito ng ilang sandali at kumunat ang noo. Ang batong ito ay tila may sariling kalooban. Isang nakakatakot na kalooban. Marahil ang kalooban na iyon ang susi sa pagbubukas ng bato. Mr. White, ano ang iminumungkahi mong gawin? Tanong ni Crime. Nag-isip si Mr. White at nagsabi, gamitin ko ang aking soul sealing technique. Tingnan ko kung kaya kong i-seal ang kalooban na nasa loob ng bagay na ito. Pagkatapos noon, ibinaba ni Mr. White ang kanyang kamay sa bato, isang kakaibang simbolo ang kumikislap sa kanyang palad. Ang simbolo ay dumampi sa bato, at ang tahimik na bato ay biglang nanginginig na parang baliw. Isang demonyo, umuungal na ingay ang nagmula rito. Nakakatakot ito. Sa ilalim ng sinag ng liwanag ng simbolo, ang berdeng bato ay nagsimulang dumyugo. Ang bato ay naging pula. Ang simbolo na inukit ni Mr. White sa bato ay pumutok at nabasag, at pagkatapos ay bumalik sa normal ang bato. Si Mr. White ay namutla at nanginginig. Agad na lumapit si Crime upang ilagay ang isang kamay sa kanyang balikat at magtanong, Sir, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Umiling si Mr. White. Ang kalooban sa loob ng batong iyon ay napakalakas na kahit ang aking soul sealing technique ay hindi gumana. Natatakot ako na ang kalooban na ito ay pag-aari ng isang Diyos. Nakarinig ng mga salitang iyon, ngumiti si Hansen at nagtanong, Mr. White, kung kaya kong basagin ang batong ito, maaari ko bang makuha ang anumang nasa loob? Magtutulungan tayo, kaya kailangan nating magbahagi, syempre, malamig na sabi ni Crime. Gayunpaman, tila may naisip si Mr. White. Ngumiti siya, kung kaya itong buksan ni Hansen, sayang naman kung iiwan ito rito. Kung kaya mong buksan ito, kung gayon ang bagay sa loob ay iyon na. Kung kapaki-pakinabang ito, sana gamitin mo ito upang tulungan tayo kapag kinakailangan. Siyempre, lumapit si Hansen sa harap ng bato. Kumuha siya ng isang pilak na sisi at inilagay ito sa bato. Pagkatapos ay umatras siya. Ginamit ni Hansen ang kanyang isipan upang sirain ang kaluluwa ng hayop na kanyang ikinonekta sa sisi. Matapos masira ang kaluluwa ng hayop, ang kapangyarihan ng pilak na sisi na pumipigil ay itinuro sa bato. Ang bato ay nagsimulang manginig muli, at isang nakakatakot na umuungal na ingay ang nagmula rito. Mga patak ng dugo ang lumitaw sa ibabaw nito. Ang pilak na sisi ay nanginginig din, ngunit hindi ito nahulog sa tuktok ng bato kung saan inilagay ito ni Hansen. Mukhang sinadya ng leader na iwanan ang Silver Treasure Fruit Tree sa palasyo kanina. Hindi ito isang random na paglalagay, inilagay ito doon upang ang batong ito ay mabasag. Mabuti na lang at dinala ni Hansen ang mga pilak na sisi. Kung hindi, wala tayong pag-asang mabuksan ang batong ito, sabi ni Mr. White. Habang nag-uusap sila, ang mga bitek ay nagsimulang kumalat sa ibabaw ng bato. Ang mga umuungal na ingay sa loob nito ay lalong lumala. Pang! Bigla, sumabog ang bato. Ang mga piraso ng pulang bato ay lumipad sa lahat ng direksyon. Nang mawala na ang alikabok, lumapit si Hansen sa lugar ng pagsabog at kumuha ng isang bagay. Ito ay isang berdeng kristal na orb.
Tila may usok sa loob nito, at ang maulap na masa ay umiikot na may mahiwagang alindog. Nakikita pa nga ni Hansen ang mga salitang kumikislap sa loob ng kalabuan. Ano ito? Tanong ni Crime kay Hansen, na hawak pa rin ang orb. Ngumisi si Hansen at inilagay ang orb sa kanyang bulsa. Hindi ba sinabi ni Mr. White na ang mga nilalaman ng bato ay akin? Umuungol si Crime at tumalikod kay Hansen. Magalang na ngumiti si Mr. White. Aba, ngayon ay nasa iyo na. Umalis na tayo. Nagduda si Hansen na tutuperin ni na Mr. White at Crime ang kanilang mga pangako. Nagpunta sila roon na handa na, at niloloko nila si Hansen. Napakahigpit niya sa kanyang mga hinala, kaya kailangan niyang kunin ang maraming gantimpala hanggat kaya niya. Sumunod si Hansen kay Mr. White, sinusuri ang orb habang naglalakad. Ang orb ay napakamaulap, at halos tinatago ng kalabuan ang mga salita sa loob nito. Nang tumingin ng mabuti si Hansen, nagulat siya. Ang nilalaman ng teksto ay katulad ng Blood Pulse Sutra. Kabanata 2274. Nagulat si Hansen. Ang Ghostbone Town ay may rebulto ng Human Emperor, at ngayon ay nakakita siya ng isang Geno Art na may koneksyon sa Blood Pulse Sutra. Ano ang relasyon sa pagitan ng Human Emperor, ng Sacred Leader, at ng Blood Legion? Hindi ito maunawaan ni Hansen, ngunit ang pagbabasa ng Geno Art sa loob ng pulang at maulap na orb ay nagpasaya kay Hansen. Simula ni Hansen ang pagsasanay sa Blood Pulse Sutra, naisip niya na ito ay may kaunting gamit sa mga sining ng pakikipaglaban. Ang pinakakapakipakinabang na aspeto ng Geno Art ay ang katotohanan na maaari niyang ipasa ang kanyang mas malalakas na gene sa kanyang mga inapo. Ngunit habang tinitingnan niya ang Geno Art sa loob ng orb na iyon, nakakita si Hansen ng isa pang sangay ng mga posibilidad na sumusubok mula sa Blood Pulse Sutra. Ang Geno Art sa loob ng orb ay kapareho ng uri ng Blood Pulse Sutra, ngunit hindi ito magkapareho. Ito ay parang paghahambing sa isang bulaklak at sa mga individual na dahon sa tangkay. Maaaring magkasama silang tumubo, ngunit magkaiba sila sa isa't isa. Kung ang Blood Pulse Sutra ay ang bulaklak, ang Geno Art sa loob ng orb ay isang dahon. Ang tungkulin ng bulaklak ay upang magbunga. Ang dahon, gayunpaman, ay para sa paghinga. Ang metapora ay maaaring tunog na maganda at mahinahon, ngunit ang Geno Art ay talagang napakamalupit. Ang Geno Art sa loob ng orb ay maaaring magnakaw ng dugo ng ibang mga nilalang. Ang kasanayan ay maaaring manako ang blood pulse ng isang kalaban upang magbigay ng sustansya para sa gumagamit. Ang kalaban ay mawawalan ng sarili nitong kapangyarihan ng blood pulse at magiging isang mapurol na nilalang na naubusan ng sigla. Ngunit para kay Hansen, ang kalupitan na iyon ay bahagi lamang ng buhay. Ang Geno Art ay gumagana sa parehong mga alituntunin ng natural na seleksyon na namamahala sa santuwaryo. Sa santuwaryo, ang buhay ay tungkol sa pagnanakaw ng inaalok ng ibang mga nilalang upang palakasin ang sarili. Ang Geno Art ay malinaw na isang mas direktang paraan upang makamit ang layuning iyon. Naisip ni Hansen si Dragon 8 na kanyang nakalaban noon. Kung gusto ni Hansen ang Gold Dragon Body ng lalaki, kailangan lang niyang gamitin ang bagong Geno Art na ito upang magnakaw ng Dragon's Blood Pulse. Sa paggawa nito, magnanakaw ni Hansen ang Gold Dragon Body para sa kanyang sarili. Ito ay isang napakasimpleng proseso. Kung ang Geno Art na iyon ay magiging publiko sa universo, si Hansen ay magiging isang kaaway sa paningin ng lahat. Walang lahi ang papayag na ang kanilang blood pulse ay magnanakaw ng iba. Kinabisado ni Hansen ang Geno Art na tinatawag na blood pulse plunder. Sinumpaan niya sa sarili na hindi niya hahayaang malaman ng ibang tao ang pag-iral ng Geno Art. Kung may sino mang nakakaalam na nagtataglay siya ng gayong mapanganib na kasanayan, walang sino man ang lalapit sa kanya. Dahil mayroon si Hansen ang Blood Pulse Sutra bilang base, hindi na niya kailangang pagsanayan ang Blood Pulse Plunder. Maaari niya itong gamitin kaagad, bagaman ang kanyang kakulangan ng karanasan sa kasanayan ay pipigil sa kanya na maging napakahusay dito sa una. Pareho ang mga kasanayan sa kanilang core. Kinabisado ni Hansen ang lahat ng Blood Pulse Plunder, sinisiksik ito sa kanyang alaala. Pagkatapos, dinurog niya ang Berding Orb sa kanyang mga kamay. Ang pagpapanatili nito sa kanya ay magiging mapanganib. Pinakamabuting sirain ito ngayon at huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Ngunit nang maduraj ang Berding Orb, ang dugong usok ay tumakbo sa mga dulo ng mga daliri ni Hansen. Ang usok ay lumubog sa kanyang balat hanggang sa maabot nito ang kanyang mga ugat at dugo. Sinubukan itong pigilan ni Hansen, ngunit walang tila gumana. Ang kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra at ang dugong ambon ay iisa at pareho. Agad silang nagsama-sama, at tumanggi silang maghiwalay. Nagsimulang tumakbo ang Blood Pulse Plunder.
Ang proseso ay napakamakinis na naramdaman ni Hansen na parang nasanay na niya ito ng 1,000,000 beses. Sino mang nag-iwan ng bagay na ito ay isang napaka-nakakatakot na tao. Tila alam niya na ang taong makakahanap ng orb ay sisirain ito. Ang pulang ambon ay inihanda upang tulungan ang isang mag-aaral sa pagsasanay ng Blood Pulse Plunder. Kahit na ang taong nakakita ng orb ay hindi pa natututo ng Blood Pulse Sutra, papayagan siya nitong maunawaan ang Blood Pulse Plunder ng napakabilis. Nagulat si Hansen. Sino mang nagdisenyo ng orb ay malinaw na nauunawaan ang sikolohiya ng husto. Pagkatapos ng lahat ng mga panahon na lumipas, nahulaan pa rin ng tao kung ano ang gagawin ni Hansen. Ngunit nangangahulugan iyon na sino mang naghahanda ng orb ay hindi inaasahan na ang taong mangungulekta ng orb ay nakakaalam na ng Blood Pulse Sutra. Sa ganoong kaso, hindi ito dapat isang bagay na inihanda ng Blood Legion para sa kanilang sariling mga tao. Marahil ang Sacred Leader ay walang kinalaman sa Blood Legion, at nakuha lang niya ito sa pamamagitan ng random na pagkakataon. Patuloy na iniisip ni Hansen sa kanyang sarili. Sina Mr. White at Crime ay nangunguna pa rin. Mayroon si Hansen ang dugong kirin na sumusunod sa kanya. Matagal na sumusunod si Hansen kay Mr. White at walang panganib na tila tumawid sa kanilang landas. Dumaan sila sa isa pang 100 palasyo, at pagkatapos, nakarating sila sa isang checkpoint. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang nakita sa checkpoint ay nag-freeze sa kanila sa lugar. Mayroong isang malaking butas sa gitna ng pabilog na palasyo. Kung ang checkpoint na iyon ay kapareho ng una, dapat sana ay mayroong isang higanteng rebulto sa lugar nito. Nanlaki ang mga mata ni Mr. White. Mukhang may nauna sa atin at nagpasya na sirain ang bulwagan, sabi ni Mr. White. Nagmadali siyang suriin ang butas, at sina Hansen at Crime ay sumunod. Tumayo sila malapit sa kanya at tumingin pababa sa kadiliman. Ang kanilang nakita ay tila nagpapahiwatig na ito ay isang natural na porma sayon ng yungib. Mga piraso ng sahig at sirang rebulto ang nakalatag sa ilalim ng yungib. Gaya ng kanilang iniisip, isang rebulto ang nakatayo roon, ngunit nawasak ito. Pababain ko at susuriin ng mabuti. Mausisa si Hansen. Hindi niya alam kung sino ang maaaring mauna roon at gumawa ng gayong gulo. Bumaba si Hansen upang suriin ang yungib ng mabuti. Natuklasan niya na ang yungib ay may isa pang 3 landas, na lahat ay patungo sa iba't ibang direksyon. Sina Crime at Mr. White ay sumugod din. Tumingin si Mr. White sa tambak ng mga labi na minsang bumuo sa rebulto. Ang rebulto ay nabasag na, at ang anumang regalo nito para sa atin ay wala na. Hindi ako sigurado kung sino ang kumuha nito, bagaman. Ang sirang rebulto ay hindi na rin makapagsasalita, kaya ang anumang mensahe nito ay nawala sa atin. Ano ang gagawin natin ngayon? Dapat ba nating sundin ang plano, o suriin kung saan maaaring humantong ang mga tunnel na ito? Tinitigan ni Hansen ang isa sa mga tunnel na bato. Bigla, ang tunog ng isang pagsabog ay sumabog mula sa yungib. Ang yungib ay nagsimulang manginig na parang may bagyo na umuungal. Pakiramdam ay sisubog ang kanilang mga eardrums. Ang pagpasok sa mga yungib ay masyadong mapanganib. Dapat nating sundin ang plano na ating itinatag na. Kung may sino mang sumugod dito bago tayo, kailangan nilang bumalik kahit na nakuha nila ang kayamanan ng Sacred Leader. Mayroon pa rin tayong pagkakataon. Hindi masyadong masaya ang hitsura ni Mr. White. Lumipad siya palabas ng yungib. Ginamit ni Hansen ang kanyang purple eye butterfly upang suriin ang sirang rebulto. Hindi siya nakapag-aral ng anuman. Pagkatapos ay tumingin siya sa tunnel na tila nakakaranas ng bagyo. Nakarinig pa ng kulog, nagpasya si Hansen na bumalik kay Mr. White. Marahil dahil may nauna na roon, ngunit mas mabilis na kinalkula ni Mr. White ang susunod na ruta. Tila parang gusto niyang maabutin ang sino mang nauna sa kanila. Sa susunod na ilang palasyo, sina Hansen at ang iba pa ay nakumpirma na may nauna sa kanila. Ngunit mabilis na natuklasan ni Mr. White na ang misteryosong lalaki ay tila hindi alam ang tamang ruta. Sinubukan niya ang bawat pinto ng liwanag, at nagkamali siya ng maraming beses. Pumasok siya sa ilang mapanganib na palasyo bago bumalik at kunin ang tamang mga ruta. Ang taong ito ay hindi alam ang tamang paraan patungo sa kayamanan, ngunit patuloy siyang sumusubok at sumusubok. Nakarating na siya sa isang kahangahangang distansya sa maze na ito. Nangangahulugan iyon na ang tao ay napakamalakas, at matagal na siyang narito, sabi ni Mr. White na may kunot noo. Iyon ay imposible. Bago tayo pumasok sa portal sa punong iyon, ang pinto ay nakakandado. Kung wala ang batong plato ni Hansen, paano niya nagawang makapasok? Tanong ni Crime na may pagdududa. Umiling lamang si Mr. White. Hindi niya alam. Wala ring sinabi si Hansen, at sinundan lang niya si Mr. White.
Ang pagdating sa ikatlong checkpoint ay 1 oras na mas mabilis kaysa sa kanilang pagdating sa pangalawang checkpoint. Maingat na pumasok si Hansen sa ikatlong checkpoint at huminto. Nanlaki ang kanyang mga mata, at halos sumigaw siya. Kabanata 2275. Lubos na naiiba ang ikatlong checkpoint sa dalawang naunang checkpoint na kanilang binisita. Bagamat ito ay isang palasyo rin, mas malaki ito kaysa sa iba. Ang sahig ng palasyo ay hindi natatakpan ng bato, kundi ng tubig. Ito ay isang malaking lawa na may maraming tulay na tumatawid dito. Ang mga tulay na jade ay hugis gasoklay na buwan, at may 13 sa mga ito. Sakop nila ang kabuuan ng palasyo, at ang bawat isa ay tila konektado sa isang hiwalay na teleporter sa kabilang panig ng lawa. Ang bawat isa sa 13 tulay ay gawa sa iba't ibang uri ng jade. Ang mga rebulto na bato ay nakatayo sa kahabaan ng mga riles ng bawat tulay. Ang ilan sa mga rebulto ay tila naglalarawan ng mga diablo, samantalang ang iba ay tila naglalarawan ng mga anghel. Ang ilan ay hugis ng mga mabangis na hayop, at ang iba ay mukhang mga maamong nilalang. Si Hansen ay nakatingin ngayon sa isang tulay na gawa sa lilang jade. Ang mga riles nito ay may linya ng masasamang mukhang mga rebulto na bato, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ito pinagmamasdan ni Hansen. Nakatingin si Hansen sa pinakamataas na punto ng lilang tulay, kung saan mayroong isang 10 metrong taas na rebulto na mukhang isang diablo. Nakaupo ito sa gitna ng tulay na nakatiklop ang mga pakpak. Ang mga mata ng diablo ay nakatingin pababa, na parang nagsisiyasat sa lugar sa ibaba para sa isang bagay na makakain. Ang mga kuko na kulay lila at maitim ay nag-aadorno sa mga daliri nito, at ang mga ito ay mahaba at matalim na parang mga kuko. Isang babae ang nakakapit sa kanyang kamay, at ang babae ay pamilyar kay Hansen. Yesha! Halos sumigaw si Hansen. Ang kamay na bato ng lilang diablo ay mahigpit na nakahawak kay Yesha. Bagaman ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga daliri nito, ang kanyang mukha ay malinaw na nakikita. Napakaputla niya, at may dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig. Mukhang nasa pagkawala ng malay siya, at ang kanyang buhok ay naging maputi na parang buto. Kinilala pa rin siya ni Hansen, at sigurado siya sa kanyang pagkakakilanlan. Nasa kakilakilabot na kalagayan siya, ngunit ang kanyang mukha ay eksaktong kapareho pa rin ng kanyang naaalala. Siya pa rin ang makapangyarihang reyna. Walang sino man ang maaaring magmukhang katulad niya. Bakit nandito si Yeshe? Akala ko nilamon na siya ni Under Overbearing. Tumalo ng puso ni Hansen habang iniisip niya ang isang bagay. Ito ba ang palasyo na nakaupo sa likod ni Under Overbearing? Iniisip ang posibilidad na ito, ang puso ni Hansen ay nagsimulang kumatok ng mabilis. Kaya pala hindi natatakot ang Sacred Leader sa mga taong magnanakaw ng kanyang kayamanan. Marami siyang namuhunan upang maprotektahan ang kanyang mga ari-arian. My Queen! Sigaw ni Hansen kay Yesha mula sa kabilang tulay, umaasang magising siya. Alam niyang hindi siya patay. Pinasok ni Hansen ang kanyang boses gamit ang isang sonic wave, ngunit ang tawag ay hindi nagdulot ng reaksyon mula sa kanya. Huwag ka nang sumigaw. Kahit na isang Diyos ang sumisigaw sa kanya, hindi niya maririnig ang tawag, sabi ni Mr. White. Ah, naiintindihan ko na. Tumingin si Hansen kay Mr. White at yumuko. Tinuro ni Mr. White ang tulay na jade at sinabi, ang 13 tulay na ito ay naglalaman ng 13 magkakaibang kapangyarihan. Ang pagtapak sa isang tulay ay nag-uugnay sa iyo dito. Ito ang dapat na isa pang pagsubok na iniwan ng Sacred Leader. Kailangan nating piliin ang tamang tulay kung gusto nating ligtas na makapadaan dito. Ano ang kapangyarihan ng tulay na iyon? Tinuro ni Hansen ang lilang tulay na jade ni Yesha. Kung hindi ako nagkakamali, kung gayon ang mga rebulto ng diablo sa tulay ay ang maalamat na Hell Ghosts. Ang rebulto sa gitna ay dapat na Hell Ghost King. Kinakatawan nito ang kapangyarihan ng impyerno, sabi ni Mr. White, na maingat na tinitingnan ang tulay. Ang kapangyarihan ng impyerno ba ay isang kapangyarihan ng elemento ng kamatayan? Tanong ni Hansen. Umiling si Mr. White. Ang impyerno ay kung saan napupunta ang mga patay, ayon sa mga alamat, ngunit ang impyerno ay hindi talaga nauugnay sa elemento ng kamatayan. Ito ay isa pang sangay ng espasyo at oras. Maaari mo itong maunawaan sa ganitong paraan, ang impyerno ay isa pang dimensyon na umiiral ng hiwalay sa ating mundo. Ang akses ng espasyo at oras ay naiiba doon kaysa sa ating mundo. Kaya, ang kapangyarihan ng impyerno ay nagmumula sa pagkakaiba sa dimensional na istruktura. Hindi ito tungkol sa kamatayan o kadiliman. Tapos paano natin siya ililigtas? Tanong ni Hansen. Kinuyam ni Mr. White ang kanyang mga labi. Bukod sa pagpuwersa sa ating daan, hindi ko maisip ang paraan na magagawa natin.
Ang espasyo at oras ay napaka-misteryosong mga elemento na napakahirap kontrolin. Sinasabi ng mga alamat na ang Sacred Leader ay nagmaster ng mga kapangyarihan ng espasyo at oras. Si Knife ay malas na pumili ng tulay na jade na nakahanay sa mga enerhiya na iyon. Kumunat ang noo ni Hansen. Kung nabigo si Isha na puwersahin ang kanyang daan sa tulay na jade, kung gayon mas mahihirapan pa siya. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga Geno Arts ni Hansen ay Marquis. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng mga kakayahan ni Isha na kalahating Diyos. Tumingin si Hansen kay Isha na nasa pagkakahawak ng kamay ng Diablo, at nang tumingin siya ng mas malapit, nakita niya na ang mga kuko ng Diablo ay talagang nakabaon sa laman ni Isha. Napakabagal, patuloy na dumudugo si Isha. Ang dugo ay tumakbo sa mga kuko ng rebulto, at ang mga dulo ng mga kuko na iyon ay nabahira ng pula. Kung magpapatuloy iyon, si Isha ay wala ng gaanong oras bago siya dumyugo hanggang sa mamatay. Ang kapangyarihan ng tulay ng impyerno ay humarang sa koneksyon ni Hansen kay Isha, kaya hindi niya matukoy ang kanyang life force. Ngunit malinaw niyang nakita na wala na siyang gaanong oras na natitira. Sinuri ni Mr. White ang 13 tulay na jade at pagkatapos ay bumalik. Gumawa siya ng maraming kalkulasyon. Naisip ni Hansen na dapat ay sinusubukan niyang piliin ang tulay na jade na ligtas nilang lahat na matawid. Ngunit mabilis, ang mukha ni Mr. White ay nagsimulang maging malungkot. Ang 13 tulay na ito ay mga dead end. Ang lahat ng ito ay may nakakatakot na kapangyarihan na nagbabantay sa kanila, kaya wala sa kanila ang maaaring ligtas na matawid. Hindi ba pinlano ng Sacred Leader na huwag hayaang makalabas ang sinuman dito ng buhay? Hindi. Dapat may paraan. Nagsimulang pawisan si Mr. White. Ang kanyang mga daliri ay kumislap ng isang simbolo habang patuloy siyang gumagawa ng kanyang mga kalkulasyon. Ang mga mata ni Hansen ay patuloy na lumilipat sa lilang tulay na jade. Ang purple eye butterfly sa kanyang kanang mata ay umiikot, sinusuri ang istruktura ng lilang tulay na jade. Alam ni Hansen na si Isha ay napakamatapang at kung minsan ay mayabang, ngunit hindi siya kailanman tanga. Walang paraan na magpapasya siyang kunin ang pinakamahirap na landas. Naisip ni Hansen na pinili ni Isha ang tulay ng impyerno para sa isang tiyak na layunin. Hindi lang niya alam kung bakit siya nabigo. Ang 4 na bulaklak na lilang pupil ng purple eye butterfly ay patuloy na umiikot, ngunit hindi gaanong marami ang maaaring makuha. Ang lilang tulay na jade ay nakabalot sa isang uri ng kapangyarihan. Nakakita si Hansen ng isang napakakomplikadong kadena ng substansya sa paligid nito na tinirintes na parang pugad ng ibon. Hindi ito maintindihan ni Hansen. Hindi niya masabi kung anong uri ng kapangyarihan ito. Ito na, kung lalakarin natin ang tulay na ito, makakadaan tayo ng buhay. Biglang itinuro ni Mr. White ang isang tulay na jade ng may tagumpay. Tumingin si Hansen kung saan tinuturo ni Mr. White. Tinutukoy niya ang isang tulay na jade na itim na parang tinta. Ang tulay ay may mga rebulto ng ibon na parang uwak. Isang higanteng rebulto ng ibon ang nakatayo sa gitna ng tulay sa isang haligi ng bato na malamig na tinatanaw ang buong tulay. Kabanata 2276. Ipinaliwanag ni Mr. White, ang ibong iyon ay tinatawag na Death Crow. Pinamumunuan nito ang mga buhay sa ikot ng kamatayan. Mukhang dead end ito, ngunit tiyak na 100 na makakaligtas tayo. Ito lamang ang tulay, sa 13 sa mga ito, na maaaring ligtas na magdala sa atin sa kabilang panig. Dumadaan sa buhay at kamatayan, yin at yang, ang Sacred Leader ay isang napaka-natatanging individual. Kung hindi ko sinaliksik ang buhay ng Sacred Leader at nalaman na siya ay muling isinilang ng 9 na beses, hindi ko sana naisip na ito ang tamang landas na dapat tahakin. Napakatalino mo, Mr. White. Kahit ang mga lihim ng Sacred Leader ay alam mo, bulong ng boses ng isang babae. Parehong napatalon si Hansen at si Mr. White dahil sa pagkagulat. Lumingon sila at nakita si Fox Queen na papalapit mula sa likuran. Naabutan niya sila ng napakabilis. Ang mukha ni Mr. White ay mukhang malungkot. Malinaw, hindi niya kailanman naisip na maaabutan sila ni Fox Queen ng napakabilis. Kung wala siyang taglay na kasanayan ni Mr. White sa pagkalkula ng tamang landas, hindi dapat posible para sa kanya na hulaan ang tamang paraan sa bawat oras. Walang paraan na dapat niyang magawa na sundan sila. Bigla, tila may naunawaan si Mr. White. Tumingin siya sa kanyang sariling katawan. Tumawa si Fox Queen. Hindi mo na kailangang tumingin. Nag-iwan ako ng spray sa iyo, isang tiyak na amoy na isang shape-shifting fox lamang ang makakasundan. Pagkatapos ay hindi pinansin ni Fox Queen si Mr. White na ngayon ay mukhang berde ang mukha. Tinitigan niya si Hansen. Mabuting kapatid, nagkita ulit tayo.
Namiss mo ba ang iyong ate? Namiss kita. Mahigpit na hawak ni Hansen ang pugad ng ibon habang nagsimulang lumayo. Nasa tabi siya ng tulay ng impyerno. Ngumiti siya sa kanya. Namiss kita, ate, ngunit masaya sana ako kung hindi ko na muling makikita ang iyong mukha. Ngumiti si Fox Queen at nagsabi, sa ganoong kaso, dapat kang madismaya. Ngunit dahil pareho na tayong narito, hindi ba dapat kang gumawa ng isang magandang bagay para sa iyong ate na nagmamalasakit ng labis sa iyo? Ito ang gusto mo, ibig sabihin. Hinugot ni Hansen ang batong plato. Komportableng hawak niya ito sa isang kamay. Naningning ang mga mata ni Fox Queen, at ngumiti siya. Bunso, talagang nauunawaan mo ang iyong ate ng husto. Ang cute mo. Ayaw ko talagang brutal na patayin ka. Kung ibibigay mo ito sa iyong ate, paano kung panatilihin kitang buhay? Sigurado, ngunit kung gusto mo ito, kailangan mo akong habulin. Kung mahuhuli mo ako, ibibigay ko ito sa iyo, sabi ni Hansen, pagkatapos ay humakbang siya sa tulay ng impyerno kasama ang dugong kirin. Ang mga kalamnan sa mukha ni Fox Queen ay sumikip, ngunit huli na upang pigilan si Hansen ngayon. Sumugod siya sa tulay, ngunit wala siyang lakas ng loob na humakbang dito. Nagulat si Mr. White, at sumigaw siya, bumalik ka. Hindi ka maaaring tumawid sa tulay ng impyerno. Alam ni Mr. White na nasasayang ang kanyang hininga. Ang tulay ng impyerno ay nangangahulugang kapangyarihan ng impyerno, at tulad ng kanyang ipinaliwanag, ito ay isang puwersa mula sa ibang dimensyon. Nang humakbang si Hansen sa tulay, pumasok siya sa isang bagong dimensyon. Kahit gaano kalakas ang sigaw ni Mr. White, alam niyang hindi na siya nakikita o naririnig ni Hansen. Mr. White, may paraan ba tayong makalakad sa tulay na ito? Nakatingin si Fox Queen kay Hansen at sa dugong kirin. Kahit ang mga Diyos ay maaaring mamatay doon. Talaga bang sa tingin mo ay kaya niyang makalusot? May mapait na ngiti si Mr. White. Ano kayang sayang? Tumingin si Fox Queen kay Hansen at bumantong hininga. Hindi niya alam kung nakakaramdam siya ng pagsisisi sa pagkawala ni Hansen mismo o sa batong plato na kanyang ninanasa. Mr. White, maaari ka nang sumulong, malungkot na sabi ni Fox Queen na nagsasaad ng pagwawaksi sa kanya. Nakaramdam ng kalungkutan si Mr. White. Tumingin siya kay Crime pagkatapos ay sa itim na tulay ng buhay at kamatayan. Pinanood ni Fox Queen si Hansen ng mas matagal, pagkatapos ay humakbang siya sa tulay ng buhay at kamatayan. Nang humakbang si Hansen sa tulay ng impyerno, ang kanyang paningin ay agad na nagbago. Nakita niya ng malinaw ang dulo ng tulay, ngunit nang humakbang siya rito, nagbago ang mga bagay. Ang tulay ay umaabot ng walang katapusan. Bukod sa tulay at sa lawa, walang iba pang laman ang kanyang paningin. Hindi nakita ni Hansen ang iba pang 12 tulay o alinman sa mga teleporter. Hindi niya nakita si Fox Queen o si Mr. White. Para bang ang tulay ay naninirahan sa isang eroplano ng pag-iral, lahat sa sarili nitong. Bukod dito, ang mga rebulto ng Hell Ghost sa tulay ay nabuhay, at ang lahat ng ito ay mukhang tunay na mga diablo. Yumuko sila sa ibabaw ng mga riles, at ang kanilang mga lilang mata ay nakatitig kay Hansen na parang nilulunok siya ng buhay. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng lilang apoy, at napakarami sa kanila kaya ang buong tulay ay nababalot sa isang kadena ng mga lilang apoy. Ito ay isang nakakagambalang tanawin. Iniangat ni Hansen ang pugad ng ibon habang naglalakad siya. Tumingin siya ng malayo sa tulay hanggat kaya niya, ngunit hindi na niya nakita ang malaking rebulto ng Hell Ghost at si Isha sa gitna. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin. Mahigpit niyang hinawakan ang pugad ng ibon at sumulong kasama ang dugong kirin. Naniniwala si Hansen na si Isha ay dapat may dahilan sa pagpili ng tulay ng impyerno. Dagdag pa, naroon si Fox Queen. Nangangahulugan iyon na wala talagang pagpipilian si Hansen sa bagay na iyon. Ang paglalakad sa ibang tulay kasama siya sa kanyang mga takong ay maaaring mas mapanganib. Dahan-dahang lumipat si Hansen sa tulay na may hawak na pugad ng ibon bilang depensa. Ang mga Hell Ghost sa ibabaw ng riles ay patuloy na nakatitig sa kanya, ang kanilang mga mata ay sumusunod sa kanya habang naglalakad siya. Tinitigan nila si Hansen at ang dugong kirin. Marahil ay natatakot sila sa pugad ng ibon ni Hansen, at iyon ang dahilan kung bakit nagpasya silang huwag sumunod. Tinitigan lang nila ang mag-asawa. Naglakad si Hansen sa tulay ng ilang sandali, ngunit di nagtagal ay nagsimulang makaramdam ng hindi maganda. May hawak si Hansen na pugad ng ibon na nagpoprotekta sa kanyang katawan, ngunit napansin niya na may isang masamang bagay pa ring nangyayari sa kanya. Ang pugad ng ibon ay hindi kayang harangan ang kapangyarihan ng tulay ng impyerno. Tumingin si Hansen sa kanyang katawan, at pati na rin ang katawan ng dugong kirin. Kumunat ang kanyang noo. Siya at ang dugong kirin ay nabahira ng lila.
Habang naglalakad siya, lalong lumalalim ang kulay sa kanyang balat. Ang dugong kirin ay dating mukhang pula, ngunit kahit ito ay hindi kayang harangan ang epekto ng pagtitina ng kulay na iyon. Bagaman hindi masabi ni Hansen kung paano maaaring makaapekto ang lilang hangin sa kanilang mga katawan, malinaw na hindi ito isang bagay na maganda ang kahulugan. Human si Hansen. Ginamit niya ang kanyang Blood Pulse Sutra at ang kanyang Jad Esken, ngunit hindi niya maalis ang lilang hangin sa kanyang balat. At bagaman huminto na sila, ang lilang hangin ay patuloy na lumalakas. Tinawag ni Hansen ang kanyang Gold Demon Bog King Baisema, ngunit iyon ay napatunayang walang silbi rin. Ang lilang hangin ay kaya pa ring tumago sa Gold Demon Bog King Baisema at tinina siya at ang dugong kirin. Tumingin si Hansen sa itlog na naging maliit na pulang ibon. Walang lilang hangin na tumatagos dito, at iyon ang nagdulot ng kaunting ginhawa kay Hansen. Kung ang itlog ng maliit na pulang ibon ay hindi nahawahan, kung gayon nangangahulugan iyon na maaaring may paraan upang maitaboy ang puwersa. Hindi ito hindi masisira. Tumingin si Hansen sa likuran at napansin na hindi na niya nakikita ang daan na kanyang pinanggalingan. Walang katapusan, at kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin. Kabanata 2277. Malamig na tinitigan ng mga Hell Ghost sa magkabilang gilid si Hansen at ang dugong kirin. Para silang isang karamihan na nagtipon upang manood ng prosesyon ng libing. Hindi naman tila gusto nilang pigilan ang mga nanghihimasok. Habang patuloy na naglalakad si Hansen, iniisip niya ang kanyang sitwasyon. Ang mga nasa labas ng tulay na ito ay nakikita kung ano talaga ang nangyayari, kaya ang mga Hell Ghosts ay mga rebulto lamang. Mukhang buhay lang sila dahil nasa tulay ako. Maaaring ito ay isang pakiramdam lamang o ang masamang epekto ng isang uri ng kapangyarihan na nagbibigay sa kanila ng anyo ng buhay. Ang mga Hell Ghosts ay hindi tayo inaatake, ngunit maaaring nakakonfigure sila upang magpalabas ng isang uri ng kapangyarihan. Kung tama ang linyang ito ng pag-iisip, paano napunta si Yisha sa mga kamay ng nakakatakot na rebulto na iyon? Nangangahulugan ba iyon na mayroong isang rebulto ng Hell Ghost na talagang isang buhay na nilalang? Nagtaka si Hansen. Siya at ang dugong kirin ay patuloy na naglakad sa tulay. Ang lilang mantsa sa kanilang balat ay lumalim habang sila ay naglalakad, ngunit ang daan sa unahan nila ay malinaw pa rin. Ang lilang tulay na jade ay umaabot ng walang katapusan. Ang lilang hangin na iyon ay tila hindi nakakaapekto sa kanilang mga katawan, ngunit nagdulot ito ng pag-aalala kay Hansen. Ang mga lilang hangin na ito ay maaaring bahagi ng isang proseso upang bumuo ng kapangyarihan. Mas maraming natipon, mas malakas ang hindi maiiwasang pagsabog, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Dahil ang haba ng tulay na jade ay pinalawak ng nabaluktot na dimensyon, sinakihan ni Hansen ang dugong kirin habang ito ay nagmamadaling tumakbo ng higit sa 100 oras. Doon lamang nila sa wakas nakita ang gitna ng tulay na papalapit. Gaya ng itsura nito sa labas, si Yisha ay nahawakan ng isang higanti, masamang Hell Ghost. Ang tanawin ay medyo naiiba na ngayon na nakatayo si Hansen sa tulay. Ang higanting Hell Ghost ay hindi isang rebulto sa lugar na ito. Ito ay isang tunay na nilalang. Mayroon itong lilang balat at pakpak, at ang ulo nito ay may isang pares ng lilang sungay na mukhang sungay ng toro. Ang katawan nito ay parang isang ligaw na unggoy. Mahigpit nitong hinawakan si Yisha, at ang mga mata nito ay kumikinang na may lilang liwanag. Reyna! Sigaw ni Hansen kay Yisha habang papalapit siya sa kanya sa dugong kirin. Nang tawagin siya ni Hansen mula sa labas ng tulay, hindi siya narinig ni Yisha. Ngayon na nasa parehong dimensyon na sila, naisip ni Hansen na maaari niyang makuha ang kanyang atensyon. Dahan-dahang binuksan ni Yisha ang kanyang mga mata. Iniikot niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Hansen, ngunit malinaw na ito ay isang pakikibaka sa kanyang mahina na kalagayan. Nang makita niya si Hansen na papalapit sa tulay, ang ekspresyon ni Yisha ay naging kakaiba. Tinitigan niya siya ng ilang sandali, na parang sinusubukan niyang alamin kung si Hansen ay totoo o isang maling pantasya lamang. "My Queen, ayos lang po ba kayo?" Sigaw ni Hansen habang papalapit siya sa kanya. Ang rebulto na may hawak kay Yisha ay hindi kumilos na parang narinig niya si Hansen. Patuloy lang itong may hawak kay Yisha na parang hindi nito napansin si Hansen at ang dugong kirin. "Bakit ka nandito?" Bulong ni Yisha. Masasabi ni Hansen na halos wala na siyang lakas upang magsalita. "Mahabang kwento, maaari nating pag-usapan ito mamaya. Ngunit sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan?" Tanong ni Hansen. Umiling si Yisha. "Dapat kang maghanap ng paraan upang iligtas ang iyong sarili. Ang iyong katawan ay nagtipon ng maraming hangin sa impyerno. Kung hindi ka aalis, makikita ka kaagad ng Hell Ghost. At kapag nangyari iyon, huli na para tumakbo ka.
Bumaba ka sa tulay ng impyerno na ito, at maaari kang maghanap ng paraan upang mabuhay. Pinili mo ang tulay ng impyerno para sa isang tiyak na dahilan, oo. Tanong ni Hansen. Mukhang hindi niya balak umalis anumang oras. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa akin tungkol dito. Umalis ka na. Sinaway siya ni Isha na may kunot noo. Hindi lang ako ang nandito. May isang Diyos na naghihintay sa akin, at siya ang aking kaaway. Kahit na makalabas ako rito, mamamatay lang ako, sabi ni Hansen na may kibat balikat. Nagulat si Isha. Mahina akong sinabi niya, ikaw ay isang magnet para sa problema. Ano man, kung gayon. Dahil nandito ka na, subukan natin ang isang bagay. Marahil ay pareho tayong mabubuhay dito. My lady, may paraan ka bang makalabas dito? Tanong ni Hansen. Ngumiti si Isha at nagsabi, pinili ko ang tulay ng impyerno para magamit ko ang kapangyarihan ng impyerno upang buhayin ang aking rebate elder blood. Sa ganoong paraan, maaari akong maging Diyos. Ngunit nabigo ako. Dahil nandito ka, marahil ay matutulungan mo akong subukan muli. Mababa ang rate ng tagumpay, ngunit tiyak na sulit itong subukan. Paano ako makakatulong? Mabilis na tanong ni Hansen. Kung hindi ililigtas ni Hansen si Isha, hindi mahalaga kung makaligtas siya sa kabilang panig ng tulay ng impyerno. Si Fox Queen ay maghihintay. Kung matutulungan niyang maging Diyos si Isha, maaaring magbago ang mga bagay. Si Isha ang kanyang guro. Kung ililigtas niya siya, malamang natutulungan siya ni Isha na makuha ang kayamanan ng Sacred Leader. At sa isang Diyos na nasa tabi niya, hindi na niya kailangang matakot kay Fox Queen. Bamantong hininga si Isha. Tumingin siya sa Hellghost na humawak sa kanya at sinabi kay Hansen, ang rebulto na multo na ito ang susi sa buong tulay ng impyerno. Ang lahat ng kapangyarihan ng tulay ng impyerno ay nagmumula rito. Kung makuha ko ang dugo nito, marahil ay magiging Diyos ako. Huminga ng malalim si Isha at nagpatuloy sa pagsasabi, hindi ito buhay, sa pamamagitan ng paraan. Ito ay isang rebulto lamang na may dugong impyerno. Kasalukuyan itong naaakit ng aking kapangyarihan, kaya karamihan sa kapangyarihan nito ay nakatuon lamang sa akin. Magagamit mo ang pagkakataong ito upang basagin ang katawan nito at kolektahin ang dugong impyerno. Tulungan mo akong maging Diyos. Napakababa ng rate ng tagumpay, bagaman. Kabanata 2278. Dagdag pa, alam kong may dugong impyerno sa rebulto, ngunit hindi ko alam kung saan ito nakatuon. At dahil mahina ka pa rin, hindi ko rin sigurado kung kaya mo itong sirain. Bukod pa riyan, kahit na makuha ko ang dugong impyerno, mababa ang rate ng tagumpay sa pag-activate ng aking sariling dugong impyerno. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo na ito ay isang sabilyong pagkakataon. Kung mayroon kang paraan ng pagtakas, iminumungkahi kung gamitin mo ito ngayon. Nang matapos magsalita si Isha, ang kanyang mukha ay lalong pamatla. Lumingon si Hansen upang harapin ang rebulto, pagkatapos ay inisaaktibo niya ang kanyang purple eye butterfly. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niya si Isha. Ayaw din niyang panoorin siyang mamatay. Kung may paraan upang iligtas siya at malutas ang kanyang sariling mapanganib na sitwasyon, gusto niyang subukan. Para itong pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Ngunit gaya ng sinabi ni Isha, ito ay isang mapanganib na bagay na susubukan. Kung mabibigo sila, mayroong napakataas na posibilidad na siya ay mamatay. Kung ang pag-atake ni Hansen ay hindi gumana, ang multo na rebulto ay maaaring sumalakay sa kanya bilang kapalit. Sa kabutihang palad, mayroon si Hansen na pugad ng ibon upang ipagtanggol ang sarili. Gamit ang isang kalasag na tulad nito, hindi na siya kailangang matakot. Dagdag pa, mayroon siyang dugong tirin. Kahit na ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi kayang basagin ang katawan ng multo na rebulto, ang lakas ng dugong kirin ay maaaring sapat na. Ngunit bago niya payagan ang dugong kirin na umatake, kailangan munang hanapin ni Hansen ang dugong impyerno sa loob ng multo na rebulto. At nang mahanap niya ito, kailangan niyang tiyakin ang tagumpay sa isang pag-atake lamang. Hindi niya alam kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Patuloy na sinusuri ng Purple Eye Butterfly ang multo na rebulto. Nakita ni Hansen ang maraming mahiwagang kadena ng substansya na nakabalot at dumadaan sa rebulto. Ang mga kadena ng substansya ay napakakomplikado, at mahirap silang maunawaan. Ngunit hindi kailangang maunawaan ni Hansen kung paano ginawa ang multo na rebulto, ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin ang punto kung saan nakaimbak ang dugong impyerno. Sa pamamagitan ng pinagsamang pagsusuri ng Dangshan Aura at Purple Eye Butterfly, ang mga mata ni Hansen ay kalaunan ay lumiwanag. Nandoon ito.
Nang tumingin si Hansen sa kilay ng multo na rebulto, napansin niya na mayroong isang sobrang mahigpit na kadena ng substansya. Ang lilang substansya ay napakakapal na hindi niya makita ang isang tahiman lang. Dugong Kirin, umatake rito. Itinaas ni Hansen ang kanyang Thunder God Spike at tinutok ito sa kilay ng multo na rebulto. Ang Dugong Kirin ay buhat-buhat si Hansen, at ang hayop ay kumikinang na may pulang liwanag. Ang dugong hangin ay umiikot sa paligid upang takpan ang buong katawan nito. Nagpalabas ito ng isang makulog na dagandong bago tumalon sa kilay ng multo na rebulto. Nagulat si Isha habang pinagmamasdan ang kanyang estudyante. Masyado siyang mahina upang makilahok, at ngayon lang niya napansin ang hayop na sinasakyan ni Hansen. Ito ay isang nakakatakot na kalahating Diyos na nilalang, masasabi niya. Hindi rin ito isang ordinaryong kalahating Diyos na nilalang, ito ay dapat na nasa pinakamataas na bahagi ng kung ano ang maaaring makamit sa klase na iyon. Nagulat si Isha na kaya ni Hansen na kontrolin ang isang napakamakapangyarihang mount. Ang tanawin ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa na makapitin. Ang isang Xenogeneic na halos kasing lakas niya ay maaaring makapag-crack sa multo na rebulto at makuha ang dugong impyerno na kanyang kailangan. Habang iniisip ito ni Isha, ang mga kuko ng Dugong Kirin ay palm-unit sa tela ng espasyo. Ang hayop ay sumugod sa noo ng multo na rebulto, na nagpapadala ng isang mabangis na pag-atake laban sa noo ng rebulto. Ngunit bigla, ang multo na rebulto ay kumislap na may lilang liwanag. Bago makasagot sina Hansen at ang Dugong Kirin, ang ibang kamay ng rebulto ay humawak sa Dugong Kirin, gaya ng paghawak nito kay Isha. Ang matatalas nitong kuko ay sumasabog sa laman ng Dugong Kirin. Ang Dugong Kirin ay nagpalabas ng isang kakila-kilabot na sigaw. Ang mga kuko ng rebulto ay madaling tumusok sa matigas na kaliskis ng nilalang, at ang mga ito ay sumasabog ng malalim. Niligtas si Hansen sa katotohanang ang mga kuko ng multo na rebulto ay pumunta lamang sa Dugong Kirin. Gamulong siya sa ibabaw ng tulay. Tinitingnan ang nangyari, nagulat siya. Walang alinlangan, ang kapangyarihan ng multo na rebulto ay Diyos. Kahit ang Dugong Kirin ay hindi ito kayang labanan. Ang makapangyarihang nilalang ay nasa kamay ng rebulto, at kahit gaano pa kahirap ang pagsisikap ng Dugong Kirin, hindi ito makapag-pry sa sarili nito mula sa mga kuko. Ang Dugong Kirin ay patuloy na gumalaw sa pagtatangkang makalaya, ngunit iyon lamang ang nagdulot ng lalong paglubog ng mga kuko. Ang dugo ay tumulo ng mas malaki at mas malaking dami. Mukhang nalulungkot si Isha. Minababa niya ang katalinuhan ng rebulto. Akala niya ay naaakit niya ang atensyon at kapangyarihan ng multo na rebulto, ngunit ngayon, napagtanto niya na ang multo na rebulto ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa kanyang unang ipinapalagay. Ang kapangyarihan na ginamit nito upang atakihin ang Dugong Kirin ay kasing laki ng anumang kaya niyang palayain. Dugong Kirin, huwag kang gagalaw. Sigaw ni Hansen sa Dugong Kirin mula sa kanyang kinatatayuan sa tulay. Ang Dugong Kirin, nang marinig ang boses ni Hansen, ay tumigil sa paggalaw at sumuko sa sakit na nararamdaman na nito. Nang tumigil ang Dugong Kirin sa pakikipaglaban sa multo na rebulto, ang mga kapangyarihan ng mga kuko ng multo na rebulto ay tila hamina. The Asterisk Man 8. Ngayon ay naiintindihan ko na. Hindi dahil sina Yisha at ang Dugong Kirin ay hindi sapat na malakas. Inaatake sila ng bagay na iyon dahil may kapangyarihan na sila ng impyerno. Tumingin si Hansen sa kanyang sariling lilang katawan at sa lilang hangin. Ang multo na rebulto ay hindi isang nilalang. Gaya ng sinabi ni Yisha, ito ay isang rebulto nga. At sa loob ng katawan nito ay isang bulsa ng dugong impyerno. Iyon ang pinagmula ng lakas nito. Habang mayroon itong maraming kapangyarihan, kulang ito sa katalinuhan. Hindi ito gumagawa ng mga plano o pakana, ginagawa nito ang trabahong nakaprogram dito. Ito ang kapangyarihan ng impyerno sa loob ni Hansen na magdudulot ng pagkilos ng rebulto. Kung gagamitin ni Hansen ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng impyerno na nasa loob na ng kanyang katawan ay maaaktibo. At ang multo na rebulto, naman, ay modyukan na gawin ang kilos nito. Ang mga pangyayari ay magaganap na parang mga nahuhulog na domino. Maliban na lang kung maalis ni Hansen ang kapangyarihan ng impyerno, kahit na ang isang Diyos ay hindi kayang harangan ang pag-atake ng multo na rebulto. Kapag sapat na ang kapangyarihan ng impyerno na naipon sa katawan ni Hansen, sasalakayin siya ng multo na rebulto kahit na hindi siya kumilos muna. Gaya ng nangyari kay Yisha. Nang maglakad siya sa tulay, hindi niya sinalakay ang multo na rebulto, ngunit hinawakan pa rin siya ng rebulto. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito naiwasan. Sina Hansen at ang Dugong Kirin ay hindi na isaaktibo ang multo na rebulto nang maglakad sila malapit dito dahil sa pugad ng ibon.
Akala ni Hansen na ang pugad ng ibon ay walang bisa laban sa kapangyarihan ng impyerno, ngunit talagang tinanggal nito ang ilan dito. Iyon ang dahilan kung bakit ang kapangyarihan ng impyerno kay Hansen at sa dugong Kirin ay hindi na isaaktibo ang multo na rebulto upang umatake sa sandaling lumapit sila dito. Biglang nakaramdam si Hansen ng sakit ng ulo. Ang problema ay hindi na ang pagkuha ng dugong impyerno mula sa rebulto, ito ay ang katotohanan na hindi man lang niya kayang tamaan ang multo na rebulto. Kung gagamit si Hansen ng isang tiyak na halaga ng kapangyarihan, kung gayon ang dugong impyerno na naipon sa kanyang katawan ay maaaktibo. Pagkatapos, susundan siya ng multo na rebulto. Hindi siya makakatakas kung tatamaan siya nito. Umalis ka na lang. Matalino si Isha, at naunawaan din niya ang issue. Alam niyang hindi niya maiiwasan ang kanyang sitwasyon. Kapag ang kanilang mga katawan ay nahawahan ng mga kapangyarihan ng impyerno, ang lahat ng pag-asa na talunin ang multo na rebulto ay nawala. Ang pareho ay totoo kahit na sumali sa kanila ang isang Diyos. Tinitigan ni Hansen ang multo na rebulto at hindi nagsalita. Ayaw niyang umalis na lang. Hindi pa niya nailigtas si Isha, at ngayon ay nahuli na rin ang dugong Kirin. Walang paraan na susuko si Hansen at tatawagan itong quits ngayon. Hawak ni Hansen ang Thunder God Spike. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay kumislap, at nag-teleport siya sa harap ng multo na rebulto. Ngunit sa sandaling makalapit siya upang sumalakay, ang kamao na may hawak kay Isha ay tumama sa kanya. Pang! Ginamit ni Hansen ang pugad ng ibon upang protektahan ang sarili, ngunit lumipad pa rin siya. Lumipad siya sa isang mahabang arko na nagtapos sa isang pag-crash na epekto sa matigas na ibabaw ng tulay. Ang katawan ni Hansen ay parang isang meteor na bumagsak sa lupa. Maaaring hindi niya nabasag ang tulay, ngunit hindi iyon masasabi sa kanyang katawan. Umubo siya, at ang dugo ay nagwisik sa lupa sa harap niya. Kabanata 2279. Dahil gumamit si Hansen ng sapat na halaga ng kanyang sariling kapangyarihan, na isaaktibo nito ang kapangyarihan ng impyerno sa kanyang katawan. Ang multo na rebulto ay nabuhay at iwinagayway ang mga pakpak nito. Tumaas ito sa itaas ni Hansen, pagkatapos ay bumagsak na parang lawin, ang mga paa nito ay nakalabas upang dakpin si Hansen. Walang paraan na maiiwasan niya ito. Ang multo na rebulto ay naaakit kay Hansen dahil sa kapangyarihan ng impyerno na parang magnet. Kapag bumaba ang mga paa nito, dudurugin nito si Hansen. Ang rebulto ay bumagsak, at ang mga kuko nito ay pumalibot kay Hansen. Dong! Ang mga kuko ng multo na rebulto ay humawak sa pugad ng ibon at sinubukang durugin ito. Nabigo sila. Nakatago ng ligtas sa ilalim ng pugad ng ibon, nakaramdam si Hansen ng kaunting ginhawa. Kung ang pugad ng ibon ay kayang tiisin ang mga pag-atake ng multo na rebulto, kung gayon nangangahulugan iyon na may pagkakataon siyang lumaban. Marahil ang pagiging nasa ilalim ng takip ng pugad ng ibon ay nagpakalma sa kapangyarihan ng impyerno ni Hansen. Ano man ang dahilan, pinalaya ng multo na rebulto ang pugad ng ibon at bumalik sa lugar nito sa ibabaw ng haligi. Gumugol si Hansen ng ilang sandali sa pag-iisip. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng Jad-Esken at sumuntok sa multo na rebulto. Ang kapangyarihan ng Jad-Esken ay maaaring perpekto para sa gawaing ito. Marahil ang paggamit ng kapangyarihang iyon ay hindi mag-trigger sa kapangyarihan ng impyerno sa loob ni Hansen. Marahil ay maiiwasan niya ang paggising sa multo na rebulto. Ngunit ang linyang iyon ng pag-iisip ay napatunayang walang saysay. Sa sandaling mag-teleport si Hansen, lumipad ulit siya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang pugad ng ibon upang maabsorb ang ilan sa suntok. Sa tulong nito, nagawa niyang maiwasan ang kamatayan ng muli. Ngunit kahit na gayon, si Hansen ay patuloy pa ring dumudugo ng marami sa puntong ito. Kapangyarihan ng ngipin, pigilan ng kasamaan, kasanayan ng pagong, kasanayan sa kutsilyo sa ilalim ng langit, kasanayan sa espada ni Lone Bambo, kapangyarihan ng kulog, kapangyarihan ng apoy, kapangyarihan ng yelo. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kapangyarihan na naalala niya, ngunit ang bawat isa ay napatunayang walang silbi. Ano man ang kapangyarihan na tinawag niya, babasagin ito ng multo na rebulto. Hindi mahawakan ni Hansen ang kakilakilabot na bagay na iyon, at patuloy itong itinatapon sa kanya na parang laruan. Kung hindi dahil sa tulong ng pugad ng ibon, maraming beses na siyang namatay. Kahit na may pugad ng ibon para sa proteksyon, ang kanyang mga pagtama sa tulay ay nakasakit sa kanya. Ang kanyang mga sugat ay maaaring hindi kasing sama ng hitsura nito, ngunit mukhang napakasama nito. Tigilan mo na. Umalis ka na lang. Sigaw ni Isha. Nakakaramdam siya ng isang komplikadong halo ng mga emosyon. May hawak si Hansen na pugad ng ibon para sa proteksyon, kaya mayroon siyang kaunting proteksyon mula sa mga pag-atake ng Diyos.
Kung mayroong isang Diyos sa paligid, gayunpaman, ang kanyang kakayahang makatakas ay hindi garantisado. Ngunit si Hansen ay gumagawa ng napakaraming panganib sa kanyang mga pagtatangka upang palayain siya na hindi mapigil ang maantig si Hisha. Hindi naniniwala si Hisha na maayos niyang tinrato si Hansen. Binigyan niya lang siya ng mga resources. At kinuha lang niya siya bilang isang estudyante dahil sa isang postahan na kanyang ginawa noon sa isang psychic. Pagkaraan lamang nito ay napagtanto niya na ang pagkakaroon ni Hansen bilang isang estudyante ay hindi masama. Nang napagtanto niya na mayroon siyang isang estudyante na lalaban para sa kanya sa isang sitwasyon na kasing sama nito, mahirap na hindi maantig. Hindi kailanman maisip ni Hisha na maaaring ginagawa ito ni Hansen dahil ayaw niyang mawalan ng bentahe. Ang kanyang buhay na nasa panganib ay isang maliit na bahagi lamang nito. Hindi mawawalan si Hansen ni Hisha at kalahating Diyos na dugong Kirin. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang sumusubok at sumusubok. Ayaw niyang mawalan ng napakarami. May hawak si Hansen na pugad ng ibon, kaya hindi siya madaling mamamatay. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang sumusubok. Ngunit ang mga resulta ng kanyang mga pag-atake ay hindi nakakatuwa. Sinubukan ni Hansen ang bawat trick sa libro, ngunit wala sa kanyang mga kapangyarihan ang makakapagtagumpay sa kapangyarihan ng multo na rebulto. Ang multo na rebulto ay tumutugon ng napakahusay sa kapangyarihan ng impyerno. Para itong sanhi at bunga. Kung may kapangyarihan ng impyerno si Hansen, nangangahulugan iyon na tatamaan siya ng multo na rebulto. Walang ibang posibleng resulta. Sa lahat ng kanyang pag-atake, hindi pa hinawakan ni Hansen ang noo ng multo na rebulto kahit isang beses. Ang pag-iisip tungkol sa pagkuha ng dugong impyerno mula sa noo ng multo na rebulto ay walang silbi dahil hindi niya kaya. Habang patuloy na sumusubok si Hansen at tinutamba, maging ang kanyang baluti ay nabahira ng pula ng dugo na tumulo sa kanya. Ang ekspresyon ni Hisha ay mukhang nasasaktan. Muling sinuntok ng multo na rebulto si Hansen at ibinagsak siya sa tulay ng muli. Ngunit sa pagkakataong ito, nanatili siyang nakatago sa ilalim ng pugad ng ibon ng ilang sandali. Patay ka na ba? Kung hindi, umalis ka na. Galit na sigaw ni Hisha. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap. Hindi gumalaw si Hansen. Nakatago siya sa ilalim ng pugad ng ibon, iniisip kung paano niya masisira ang kapangyarihan ng impyerno, o ang koneksyon sa pagitan nito at ng multo na rebulto. Ginamit ko na ang lahat ng aking mga kapangyarihan ng hindi bababa sa isang beses, at kahit na gayon, hindi ako nakapagland ng hit. Ang tanging natitirang posibilidad ay ang paggamit ng aking Super God Spirit Body. Sa pamamagitan ng paggamit ng aking Super God Spirit Body, maaari kong alisin ang kapangyarihan ng impyerno at maiwasan ang pagkasakta ng multo na rebulto. Ngunit kung gagawin ko iyon, malalaman ni Hisha na ako ay dollar. Ito ay masama. Nakaramdam ng pagkabigo si Hansen. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, gayunpaman, ang pagkikita kina Hisha at dugong Kirin na pinatay ay ang huli niyang gusto. Kailangan niyang subukan ito, kahit na nangangahulugan ito ng paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan. Habang nag-iisip si Hansen, sumigaw si Hisha, "Hansen, patay ka na ba? Umalis ka na rito kung hindi. My queen, bakit naman mamamatay ng ganoon kadali ang isang taong tulad ko? Minamaliit mo ang katatagan ng iyong mga estudyante." Inilagay ni Hansen ang pugad ng ibon sa kanyang ulo na parang sombrero habang kinakausap niya si Hisha. Ang kanyang katawan at mukha ay nabasa ng dugo, at may pugad ng ibon sa kanyang ulo, bagaman ito ay isang napakaseryosong sitwasyon, mukhang medyo nakakatawa. Ang mga labi ni Hisha ay nanginginig, ngunit pagkatapos ng isang maikling sandali, bumalik sila sa isang malamig na titig muli. Tumingin siya kay Hansen, binuksan ang kanyang mga labi, at nagwisik ng laway sa kanya. Ang mga patak ng dugo ay bumagsak kay Hansen na parang ulan. Nagulat si Hansen, at hindi niya sigurado kung ano ang ginagawa ni Hisha. Dong-ong. Sa loob ng pagwiwisik ng dugo na iyon, may isang bagay na bumagsak sa tulay sa harap ni Hansen. Tumingin ng mas malapit si Hansen. Ito ay isang pulang karayom sa pananahi. Mas manipis ito kaysa sa buhok, at nasa haba ito ng isang daliri. Ano ito? Kumuha ito si Hansen. Naisip niya na may kakaiba sa karayom sa pananahi. Para itong gawa sa buto kaysa sa metal. Napakaliit nito, ngunit ito ay guwang sa loob. Ito ay higit na parang karayom para sa iniksyon kaysa sa karayom sa pananahi. Nang itaas ni Hansen ang buto na karayom, naramdaman niyang tinawag nito ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang enerhiya ay nagsimulang umikot. Tinitigan ni Hansen ng malaki ang kanyang mga mata, ang kapangyarihan na tumatakbo ay Blood Pulse Plunder na kanyang natutunan hindi pa katagal.
Mahinahong sinabi ni Isha, karamihan sa mga bagay na aking dinala ay nasira. Ito ay isang maliit na bagay na nakuha ko mula sa isang sirang rebulto. Kunin mo ito bilang souvenir at umalis ka na. Nakarinig noon, biglang naging masaya si Hansen. Ang rebulto na iyong binanggit, iyon ba ang nasa sirang palasyo? Huwag kang mag-aksaya ng F***King time. Umalis ka na ngayon. Kahit na mamatay ako, kailangan mong bawiin ang Planet Blade. Alagaan mo ang aking palasyo, dahil ayaw kong may humawak sa aking mga gamit, sigaw ni Isha. Kabanata 2280. Kung wala ka roon, ano ang saysay ng pananatili ko sa palasyo mo? Tanong ni Hansen habang iniikot ang karayom sa kanyang mga kamay. Iyon ang aking problema, gawin mo na lang ang sinasabi ko, sabi ni Isha. Ngumiti si Hansen kay Isha. Dapat akong humingi ng tawad, my queen. Ako ay isang lalaki na mas gusto ang kanyang kalayaan at makapagpahinga ayon sa kanyang gusto. Hindi ako mahilig manatili at mag-alaga ng isang bagay. Dapat kang pumunta at alagaan ang iyong sariling palasyo. Sinagot ni Isha ang kanyang ngiti ng isang mapait na ngiti. Kung kaya kung bumalik, hindi kita kakausapin ngayon, hindi ba? Nagsimula siyang magsabi ng iba pa, ngunit bigla, natigilan si Hansen. Nakatitig siya sa multo na rebulto, at sa isang iglap ng kanyang palso, inihagis niya ang karayom patungo dito. Bamantong hininga si Isha. Gumugol siya ng ilang oras sa pagsasaliksik sa buto na karayom na iyon. Halos hindi ito masisira, ngunit wala itong kapangyarihan. Hindi niya naramdaman ang anumang kapangyarihan na naninirahan sa dulo nito. Kung nagamit niya ang buto na karayom at anumang kapangyarihan nito upang basagin ang multo na rebulto, hindi siya sana nakatali roon nang makita siya ni Hansen. Ngunit tinitigan ni Isha ng may nakangangang bibig habang lumilipad ang buto na karayom patungo sa rebulto na walang anumang hadlang. Ang multo na rebulto ay binagsak si Hansen sa lupa ng maraming beses, ngunit hindi ito tumugon sa buto na karayom. Pinanood lang nito ang buto na karayom na tumama sa noo nito. Ito, paano nangyari ito? Nanlaki ang mga mata ni Isha. Tinitigan niya ang kakaibang tanawin ng may kawalan ng paniniwala. Nang ang buto na karayom ay tumusok sa noo ng multo na rebulto, ang karayom ay lumiwanag na pula. Mas lalong lumiwanag ito, at hindi nagtagal, ang multo na rebulto ay nagsimulang manginig. Ang ingay ng pagbasag ng mga bato ay nagsimulang mag-ugong sa paligid nila. Pang! Sa sumunod na sandali, ang rebulto ay gumuho. Ang pagkakahawak na may hawak kina Isha at dugong kirin ay biglang napalaya. Nahulog sila sa tulay, ang mga sirang labi ng mga kamay ng rebulto ay nahulog sa paligid nila. Ang dugong kirin ay nasugatan, ngunit hindi ito nawala ng lakas. Tinipon nito ang sarili, at ang pirma nitong pulang ulap ay umiikot sa paligid nito. Si Isha ay malapit ng mamatay, at ang dugo sa kanyang katawan ay halos natuyo na. Mahina siya, at wala siyang lakas upang tumugon. Nanghihina siyang bumagsak sa lupa. Nasalo siya ni Hansen sa kanyang mga bisig upang pigilan siyang tamaan ng tulay. Ngumiti siya at nagsabi, "My queen, mukhang kailangan mo pa ring alagaan ang iyong palasyo." Ang lilang hangin sa buong tulay na jade ay nagsimulang kumalat at manipis. Ang mga higanting bato ay nagsimulang mahulog. Si Isha ay hawak sa mga bisig ni Hansen. Habang tinitignan niya si Hansen mula sa ibaba, ang kanyang puso ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Hindi pa niya nakita ang isang lalaki mula sa isang mas mababang anggulo. Siya ay palaging nasa itaas. Hindi pa niya naramdaman ito noon, at bigla, nagsimula siyang makaramdam ng lalong panghihina. Habang ang mga huling piraso ng multo na rebulto ay nahulog, ang lilang hangin sa tulay ay nagsimulang mawala. Sina Hansen, dugong kirin, at Isha ay nagsimulang bumalik sa normal. Ang tulay na jade na tila walang katapusan ay mukhang dati na. Nakita nila ang iba pang 12 tulay na jade sa paligid nila at ang 13 teleporter sa harap nila. Gayunpaman, sina Fox Queen at ang iba pa ay wala na. Dapat silang dumaan sa teleporter at umalis sa palasyong iyon. Dahil nasugatan ang dugong kirin, pinili ni Hansen na huwag itong sakyan. Hawak pa rin niya si Isha habang naglalakad siya sa tulay na jade. Hindi ka ba dadaan sa teleporter? Mahinang tanong ni Isha mula sa kanyang kinatatayuan sa dibdib ni Hansen. Siyempre, ngunit bago iyon, gusto kong maglakad sa natitirang tulay na jade, sabi ni Hansen na may ngiti. Gusto ni Hansen na tahakin ang 13 tulay dahil sa isang simpleng dahilan, gusto niyang makuha ang kapangyarihan ng bawat rebulto. Matapos bigyan siya ni Isha ng buto na karayom, napagtanto niya na ang buto na karayom ay isang synergenic na kayamanan na pinagsama sa Blood Pulse Plunder. Kung gagamitin niya ang Blood Pulse Plunder ng mag-isa, kailangan niyang talunin muna ang kalaban.
Hindi niya magagamit ang Blood Pulse Plunder upang kunin ang Blood Pulse ng kalaban hanggang sa ang kalaban ay wala ng sapat na kapangyarihan upang lumaban. Kung si Hansen ay nakikipaglaban sa isang sobrang lakas na kalaban, gayunpaman, mayroong palaging posibilidad na hindi niya sila matatalo. Sa mga panahong tulad nito, ang Blood Pulse Plunder ay hindi magiging masyadong kapaki-pakinabang. Ngunit gamit ang buto na karayom na ito, iba na ang mga bagay. Magagamit ni Hansen ang buto na karayom na may mga kapangyarihan ng Blood Pulse Plunder. Pagkatapos noon, kailangan lang niyang ilagay ang buto na karayom sa katawan ng kalaban, at ang buto na karayom ay magnanakaw ng Blood Pulse ng kalaban. Kailangan lang ni Hansen na idikit ang karayom sa isang kaaway. Iyon ay sinabi, ang buto na karayom ay hindi malakas sa sarili nito. Kakailanganin ni Hansen na gamitin ang kanyang sariling lakas. Ngunit ang pagtusok ng karayom sa isang kaaway ay mas madali pa rin kaysa sa pagtatangka na talunin ang isang kalaban na nakahihigit sa kanya. Ang mga rebulto sa 13 tulay ay bawat isa ay inihanda para sa kombinasyon ng Blood Pulse Plunder at ng buto na karayom. Ang buto na karayom ay madaling tumusok sa mga rebulto at kukunin ang nakatagong kapangyarihan ng Blood Pulse na naninirahan sa loob ng mga ito. Kailangan lang ni Hansen na ulitin ang kanyang ginawa sa multo na rebulto. Ang buto na karayom ay may konsentrasyon ng kapangyarihan ngayon. Isang patak lang ito, ngunit ito ay isang dugong impyerno na Blood Pulse. Ito ay isang kapangyarihan ng Diyos. Dapat mayroong katulad nito sa iba pang 12 tulay. Iyon ay isang bagay na tiyak na hindi papalabasin ni Hansen. Pinalitan ni Hansen ang posisyon at binuhat si Isha sa kanyang likod. Naglakad siya sa isa pang tulay na Jade, at gaya ng kanyang inaasahan, ang unang kalahati ay ligtas. Nang makalapit siya sa isang rebulto sa gitna ng tulay, ginamit niya ang buto na karayom upang maabsorb ang kapangyarihan ng Blood Pulse sa loob ng rebulto. Pagkatapos ay bumagsak ang rebulto, at nawala ang proteksyon ng tulay. Naging isang ordinaryong tulay na Jade na muli ito. Naglakad si Hansen sa natitirang mga tulay at kinuha ang kapangyarihan ng Blood Pulse mula sa mga rebulto. Ang pagkagulat ni Isha ay nakasulat ng malinaw sa kanyang mukha na nagpapakita na wala siyang ideya kung bakit ang buto na karayom ay napakamakapangyarihan sa mga kamay ni Hansen. Kinelekta ni Isha ang buto na karayom, ngunit wala siyang ideya na ang karayom ay kailangang gamitin kasama ang Blood Pulse Plunder. Wala siyang Blood Pulse Plunder, kaya maliban sa tibay nito, ang karayom ay walang gamit sa kanyang mga kamay. Ang pangalawang rebulto ng Sacred Leader ay nawasak sa ilang kadahilanan, kaya hindi nakuha ni Hansen ang buto na karayom ng personal. Gayunpaman, napunta ito sa kanyang mga kamay nang ibigay ito ni Isha. Hinadlangan ng Sacred Leader ang lahat ng mga ruta, ngunit may naiwan sa bawat landas para sa mga dumaan dito. Ang mga bagay ay konektado sa isa't isa sa mga paraang hindi pa naunawaan ni Hansen. Ang mga kumpletong plano ng Sacred Leader ay isang misteryo pa rin. Ang Silver Thesis, Blood Pulse Plunder, ang buto na karayom, 13 kapangyarihan ng Blood Pulse, ang lahat ng ito ay napakabihira at mahalagang kayamanan. Sa puntong ito, madali na siyang makikipaglaban sa isang Diyos. Ang mga kayamanan ay inilaan upang makuha sa pamamagitan ng mga pagsubok na ibinigay ng Sacred Leader. Walang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang mga kayamanan ng Sacred Leader. My Queen, natatakot ka ba sa karayom? Tanong ni Hansen kay Isha. Nagulat si Isha, at hindi niya alam ang ibig sabihin niya. Ibig kong sabihin, natatakot ka bang matusok ng karayom? Kumurap si Hansen at nagtanong. Magbibigay ka ba sa akin ng shot? Tumingin si Isha kay Hansen. Itinaas ni Hansen ang kanyang buto na karayom habang ngumingiti siya kay Isha. Pikit mo ang iyong mga mata kung natatakot ka. Ang sakit ay matatapos sa isang segundo. Pagkatapos noon, itinulak ni Hansen ang kanyang buto na karayom sa dibdib ni Isha. Isang patak ng dugong impyerno ang lumabas, at ito ay sumama sa sariling dugo ni Isha. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang alisin si Fox Queen. At maliban kung ang isa pang Diyos ay hamanin siya, malamang na hindi matatalo si Fox Queen. Kahit na may dugong blood pulse ng Diyos si Hansen, ang kanyang aktwal na kapangyarihan ay hindi magiging Diyos. Gayunpaman, si Isha ay naiiba. Siya ay kalahating hakbang na malayo sa pagiging Diyos. Ang pagkuha ng dugong blood pulse ng impyerno ay magbibigay sa kanya ng tulong patungo sa mataas na layunin ng pagiging Diyos. Ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataon na kunin ang kayamanan ng Sacred Leader.